Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Defense Minister ng Japan binisita ang ilang military bases sa Luzon. 270 million pesos na halaga ng ipinasisirang smuggled cigarettes, binalak umanong pagkakitaan ng kinuhang kontraktor ng Bureau of Customs. Provincial-wide peace caravan at covenant signing para sa eleksyon 2025 idinaos sa Basilan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Binisita ng Defense Minister ng Japan na sina Katani Gen ang ilang key military bases sa Luzon kahapon, kasama sina Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. at ilan pang defense at military official. Sa kanyang pagdalaw, binigyan sina Katani ng briefing at guided tour sa operational capabilities at ang gumugulong na defense drill sa Basa Air Base. Sunod na tinungo ng mga opisyal ang Wallace Air Station at tour ng Air Defense Simulation and Wargaming Center na mahalaga sa monitoring at pag-secure sa Philippine airspace. Parehong pinagdidiskusyonan ng Philippine at Japan defense officials ang pagpapalawig ng strategic defense partnership, particular sa maritime and air defense, capacity building at regional security. Tinatayang 270 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na una ng kinumpiska at nakatakdang sirain ang natagpuan sa ni-raid na bodega sa Capas, Tarlac. Ayon sa ulat, ang mga nasabing kontrabando ay ide-dispose sa Waste Disposal Company na Hakchem North. Ngunit sa isang operasyon na corner ng National Bureau of Investigation o NBI, ang kahong-kahong sigarilyo na ibebenta umano ng mga kinontrata ng Bureau of Customs o BOC na sisira sa mga kontrabando. Arestado sa raid ang isang environmental consultant at land supervisor matapos tumanggap ang mga ito ng marked money kapalit ng mga sigarilyo. Iniimbestigahan na ng NBI ang posibleng mga tauhan ng BOC na sangkot sa insidente. Isang provincial-wide covenant signing para sa Mapayapang Halalan 2025 ang nilagdaan ng mga kinatawan ng pamahalaan at iba't ibang sektor sa Basilan. Sa programang idinaos sa Lamitan City kahapon, lumahok ang Philippine National Police o PNP, 101st Infantry Brigade ng Philippine Army, Religious Sector, COMELEC Basilan, peace advocates at iba pang stakeholders sa peace caravan para sa pagtaguyod ng integridad sa eleksyon at pagkontra sa karahasan. Naging highlight ng pagtitipon ang paglagda ng mga kandidato bilang pangako na rerespetuhin nila ang batas at ang pagtiyak na malayo sa kaguluhan ang halalan. Para sa pamahalaan, paraan ito upang ipakita ang pagnanais ng Basilan na isulong ang electoral peace at democratic integrity. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.